Magandang gabi po. Pag-usapan po natin yung tinatawag na mga Atimunan Massacre, no? Pag-usapan po natin. Ang mangyari po kasi, kung ako po tanungin ninyo, yan po ang pinaka kakahiya na katarungan na nangyari sa Pilipinas. So, yan po ang title natin, Massacre of Justice sa Atimunan. So, ngayon, ito po, kwentong ito ay nangyari ito nung mga mahigit 10 taon na. Pero bago lahat yan, nais ko muna hingiin ang inyong tulong kasi malapit na po magpapail ng coup warranto laban kay Erwin Tulfo sa Senate Electoral Tribunal, at ang kailangan po na pundo na isasampa ibabay doon ay 60,000 pesos. 50,000 po na filing fee at 10,000 na deposit fee. So, inihimok ko kayo na tulungan nyo ako sa inyo yung filing fee. Pag dugtong-dugtongin ninyo, at ako naman ang bahala magsampa doon sa Senate Electoral Tribunal. Napakalakas po ng ebidensya natin na si Erwin Tulfo ay gumamit po ng tinatawag na passport ng US na inisyu sa kanya noong 1991, at siya ay inisyuhan ulit noong 2001, inisyuhan ulit siya ng 2011, at pang-apat na US passport sa pangalan ni Richie Sylvester Tulfo ay binigay sa kanya noong 2021. So, siya po ay US Army, nanumpa siya sa watawat at konstitusyon ng United States of America. Kaya hindi po siya karapat-dapat na magiging Pilipino, na siya magiging senador sa ating bansa. Imagine nyo lang po, meron tayong senador na Amerikano. Di ba nakakahiya yun? So, pero bago siguro pagkatapos niyan, ito na ngayon, pag-usapan natin yung kailan lang ng nilabas na desisyon nung kahapon na nilabas ng korte ang desisyon na pag-absuelto sa lahat po na 40 na military at mga pulis na pumatay sa 13 tao na nakasakay po sa 2 Montero na itim. Magkasunod na convoy. Kahit ano pang sabihin nila, hindi po nila napatunayan na karapat-dapat o hindi sila pwede silang patawarin sa kanilang ginawa pagpatay sa mga nakasakay sa 2 SUV na Montero. So, ang kwento po, ganito po yung kwento na very short dyan tungkol dyan sa Montero na yan. Ang bago ko ikwento, nais ko lang sabihin sa inyo na pinroklama na sa branch 27 ng Regional Trial Court ng Manila ay kinukondina ko yung judge dyan sa ang desisyon niya ay hindi naaayon sa tamang demand ng katarungan. Pasensya na po, judge. I cannot agree with your decision. Ang desisyon dyan, ang pangalan ng judge niya, sino ba yung pangalan ng judge? Babae po ang judge. Ang judge ay si Presiding Judge Teresa Patrimonio Soriaso ng Manila Regional Trial Court Branch 27. So she acquitted Colonel Hansel Marantan and 11 other officers. So ibig sabihin to, yung mga sundalo po ay nauna silang na-acquit. So dahil po nakatingin lamang ang mga sundalo. Ang mga bumaril talaga yung mga pulis. So sabi ni judge, ang dahilan niya sa pag-acquit o pagpawalang sala ay sabi niya ganito: the court did not explicitly address the physical impossibility. Dito tayo sa kanan. Meron daw tinatawag na unlawful aggression. Ang tinitingnan niya na unlawful aggression kung bakit niya inabsuelto ay binaril daw si Marantan. Kaya may katwiran daw ang mga pulis
na ratratin ang dalawang SUV. Ang nakasakay sa loob ng dalawang SUV na heavily tinted ay mga pulis din at kasama diyan si Vic Seaman. Sila po ay nanggaling sa Paracali, Bicol noong panahon na yon. At dumaan sila doon at ang kwento ng mga pulis bago daw nangyari ang ratratan ay hindi daw huminto sa checkpoint. O, di pa, o Dato Gyambang, maniwala ka ba na hindi hinto ang mga civilian na sakyan, hindi hinto sa checkpoint ng pulis? Wala pong maniwala dyan, Judge. Kaya nga, Judge, imposible po yung kwento. The fact na hindi pwedeng paniwalaan ng kwento, Judge, yan po ay signal o sinyalis na wala ka pong dahilan na para sabihin mo na absuelto ang mga pulis na pumatay sa mga 13 tao na sa loob ng dalawang Montero na yan. Ha? Judge, hindi po sa ah, ang pagpatay pula dito, Dato Gemblang, anak-anak, ay parang patraidor na pagpatay. Biro mo naman, hindi handa yung tao na nakasakay, babarilin mo. Yan ang patraidor na pamatay. Ang boss nila dito ay si Hansel Marantan na kasalukuyang Davao City Police Chief of Police ng Davao City Police Station sa ngayon. At siya ay full-fledged colonel sa ngayon. At ang mas matindi rito ay nagtataka ako against all odds. Pinalusot yan niya ng Napolcom na dismissed from the service na sila, binalik pa sa pagkapulis. Despite the fact na matindi, may kaso pa sila, ay nanggaling sila sa nakakulong. Grabe, bilib ako sa taong ito, si kay Colonel Marantan. Sobrang bilib ako dito kasi ano pa rin, naggawa niya ng paraan na mabalik sa serbisyo despite the fact na napakatindi pong ginawa niya. So, ang nangyari dito, isa pang hindi ka panipaniwala sa desisyon ni Judge ay nang sasabihin niya na may may tinatag na pinaniwalaan niya yung kwento ni Colonel Hansel Marantan na team leader ng mga pulis na naka-checkpoint na nang lumapit daw siya, binaril daw siya. Ang katotohanan daw, yung baril, natamaan nga siya sa kanyang binti. Siya, sa totoo lang, siya yan ang bumaril sa sarili niya. Drama niya yon para makalusot sa kaso. Akalain mo 13 kataong pinatay nyo. So, ang habol to, at isa pa binasihan ng judge, ay mayroon daw talagang kuplan o operation. Anong klaseng operation dyan? Dapat po, ang naalam ko po sa United States of America na sistema, iba po yung kumukuha ng mga intelligence na informasyon at iba ang nag-operate. Ang problema sa kanya, sila din ang kumuha ng intelligence, sila din ang nag-operate. Si bias ka na ngayon sa intelligence mo. Gusto mo patunayan na totoo yung nakuha mong mga informasyon. Yan po. Ngayon, yung mga kwento, kasi editor ako nung araw nito, nung nangyari ito sa dyaryo. Ang mga kwento na paikot-ikot ito, bakit nangyari yun? Kasi may kapatid si Colonel Marantan na involved din sa may negosyo na STL. Ngayon, ang namatay dyan, isa si Vic Seaman na sa Laguna ay may STL din sa Laguna. So, kumbaga, awayan sa negosyo sa STL ang nangyari dyan. Ngayon, so, ang unang imposible mangyari dyan na bakit inabsuelto ng judge, bakit ka naniwala, Judge Soriaso, na pwedeng mangyari na may magpaputok ng baril mula sa loob ng sasakyan? Dato Iske, kahit sino, kahit matapang ka, hindi ka magpaputok mula sa loob ng sasakyan, babarilin mo isang tao, alam mo na nakapila ng mga pulis, babarilin mo, imposible po mangyari yan. Judge? Ang pangalawang imposible, yung kwento ng depensa na may tatlong checkpoint daw, hindi hinintuan. Una, valid ba na magka-checkpoint?
Yun, hindi na-establish yun. Dapat patunayan ng mga pulis sa depensa nila na totoo na may utos na mag-checkpoint. Ganito po kung bakit ang rason. Inamin na kasi nila na pinatay nila eh. So kung inamin nila na pinatay nila, ang pagtakbo ng proseso ng ebidensya sa loob ng korte ay pag inamin na ang burden of proof ay nasa kamay ng mga sinasakdal o mga inaakusa. Sila ang magpatunay na may justification sila o justified sila sa pagpatay ng tao. Paano mo sabihin ng justified yan? Sabihin na dahil pinaputukan sa binti, alam po yun ng kahit sino sundalo na isa sa diskarte ng mga killer ng mga pulis ay babarilin nila yung kanilang paa. Kunwari, binaril din sila. Yan ang mga depensa na nanlaban. Di ba? Sa panahon pa ni Noynoy Aquino nangyari yan. 2013. Grabe yan, isa sa pinakamalaki na pangyayari ng mga masakir na, pinakamasamang masakir ng isa panahon ni Noynoy Aquino. Mas malaki nga lang masakir nangyari sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo noong November 23 sa Maguindanao Massacre sa Ampatuan. Yun naman ang namatay, ang dami naman namatay doon, mga halos 50. Ito naman ang namatay dito 13. Pero nevertheless, kahit ilan pong pinatay ay lahat po ay masama din yan. Ngayon, ang isa pang sinabi ng judge ay may unlawful aggression daw. Naku, paano magkaroon ng unlawful aggression? Ikaw naman, judge, ayoko magtanong kung magkano. Pero ikaw, judge, ay hindi po mapaniwalaan yung judge mo. Ito pong kahiyang judgment na binigay ng Korte ng Pilipinas. Ang problema dito, judge, ay hindi mo pinairal yung Solomonic wisdom na binabasa lagi sa Biblia ng mga Kristiyano yan. O di ba, Pastor Rodi Rabi? Paano ba nalaman? Wala namang ebidensya, walang birth certificate. Paano nalaman ni Solomon kung sino ang totoong nanay sa dalawang babae na nag-away-away sa bata? In the same manner, kahit wala kang papel, tingnan mo po sa aspeto na totoong buhay. Sa karanasan ng buhay, Judge Soryaso, Judge Patrimonio Soryaso. Hindi ko po maniniwala sa judgment mo. Ang sinight mo lang na dahilan ay dahil natamaan ng baril. Ang findings po ng NBI ay matindi, hindi mo sinunod. Isa sa mga findings ng National Bureau of Investigation ay imposible po magpaputok ang tao mula sa loob ng sasakyan. Paputokan mo isa sa mga pulis sa labas. Ay, ikaw Ramil Ramilo, Mr. Toto, mabibigyan ba ng tempo release o digong talaga bang kidnapping ang nangyari nung kidnapping po yun ng kwan? Illegal arrest po yung nangyari kay Digong. Wag mo muna pakiusap lang, guluhin yung topic natin. Ang topic natin ay ang Atimunan Massacre. So, dahil dito, dapat ang desisyon ng judge, susundin niya yung tinatawag na dicta o judicial notice of the experience of mankind. So, sa experience of mankind, kagaya kay Solomon, walang sinumang nanay na totoong nanay na papayag na ang kanyang anak ay hatiin sa gitna, papatayin. Yan ang tinesting sa kanila ni Haring Solomon. Na kung ang nangyari, sige, para malaman ko, para wala ng gulo, sabi sa dalawang nanay na nag-agawan sa bata, hatiin ko na lang ang bata, ibigay ko ang kalati sa iyo, kalati sa ang totoong nanay sumigaw. Huwag na lang po, ibigay mo na lang sa kanya. Yan ang totoong nanay. In the same manner, ang totoo na pangyayari ay wala po kahit sinong matapang na nasa loob ng SUV na magpaputok at barilin ang isa sa mga pulis sa labas. Yan kasi ang depensa nila ni Hansel Marantan, ni Kernel, kung bakit niratrat na mga tao niya itong dalawang sasakyan. Ang totoo diyan po, ang suspect sa diyan talagang may hinahabol sila, may dala kasing ginto yan galing sa Paracali, Bicol. May ginto sila dala. At isa pa,
karibal sa negosyo sa STL sa Laguna. Ito si Biximan. Yan po ang kwento doon kung bakit. Kaya kung karibal, dapat tanggalin ang karibal para makuha yung masulo ang negosyo na STL sa Laguna. Yan po ang kinikwento nung araw. Hindi ko naman alam kung totoo yan, pero yan ang kwento nung araw. Nang ako ay nag-edit ng kwento na yan, ng istorya na yan. Isa lang punto ko dito, Judge Soriaso. Hindi mo pwede gamitin na dahilan na ang claim na pinaputukan galing sa loob. Unang-una, hindi po maniwala ang kahit sino dyan. Next is, hindi po pwede mangyari na kahit sino ay lampasan ang checkpoint. Kwento nila, nilampasan daw checkpoint. Anong klase? So ngayon, because of that, ay gano'n ang naging decision mo, Judge. Grave abuse of discretion po yan. Kaya dapat, yung ating prosecutor's office sa Manila ay dapat magsampa ng petition for certiorari. Dapat ang mga biktima magsampa ng petition for certiorari kagaya sa kaso ni Ma'am De Lima na nagsampa ng petition for certiorari at binaliktad ng Court of Appeals ang decision sa pag-absuelto kay Ma'am De Lima. Pero God save the Queen. At nagdesisyon ulit ang RTC Muntinlupa at dineklara na walang sala mismo si Madam Leila De Lima. Ganon din sana dapat gagawin dito. Very clear po, hindi po magkasundo sa tamang panuntunan ng mga judgment kung paano magdesisyon sa judgment na sasabihin nila na dahil lang sa claim na binaril, hindi ka panipaniwala ay i-absuelto mo. At dahil lamang sa sinasabi na kwento na nilampasan, kwento lang, hindi naman napatunayan na nilampasan daw ang 3 checkpoint. Imposible naman, hindi pwede paniwalaan yan. Wala pong sinamang sibilyan, kahit pulis pa nakasakay sa loob sa ilalim, sa loob ng sakyan, ang hindi gagalang sa checkpoint. Ang lahat mong checkpoint, lahat ng tao gumagalang. Kahit nga terorista, gumagalang eh. Ganun lang po kasimple. Ito naman si Rafael Olerb, Solicreb, kwentong barbera daw ako. Anong verse sa Bible? Hindi na po kailangan ng verse sa Bible o Pastor Rodi Rabi, hindi naman ako pastor. Rafael Olerb, asa ko lang kay Pastor Rodi Rabi. Ano ba yung verse sa Bible niyan? Saan ba? Sa Old Benedict Bible o sa New Bible o ano yung kwento kay Haring Solomon? Full of bullshit. Galit na galit ka sa akin, Rafael, Olerb. Ano bang totoong pangalan mo? Rafael Olerb, Brillo? O Bersilos? O full of bullshit, kalbo, tirador. Si Dag 30, ay walang kakwentang tao. Ikaw po ay hindi nakakaintindi ng tamang katarungan. Yan ang masasabi ko sa iyo. Sa iyo ang galit na mumuot sa iyo. Basta kay galit ka lang kay Digong, ganun na. Basta kung magsalita ka kung ang batas, kagaya ng batas sa session days, kukontrahin ninyo, totoo naman yun. Saan tayo papanig? Kung papanigan ko si Digong doon, kung kontrahin ko si Sara, ay kung kontrahin ko si Digong, di fake news na ako. Huwag ka maniwala sa mga vlogger na fake news. Ramil, Mr. Tuta, may bibigyan ba ng tempo release si Digong? Talaga bang kidnapping? Ang kanya po ay pwede mong makonsidera na kidnapping at pwede mong consider illegal arrest. Pero wag na natin pag-usapan yan, ha? Ang pag-usapan natin dito at Timunan Massacre. Okay? So, ito, galit na galit talaga. Bakit ka naman galit-galit na sa akin, Rafael Brillo? Anyway, wala rin akong pakialam sa iyo kung sino ka. Okay. Siguro mas maganda pa na manahimik ka na lang kasi ang punto mo ay maganda na rin at nanood ka. Ang punto mo kasi hindi mapaniwalaan eh. Tama ito. Tama talaga sa sistema ng katarungan na titingnan mo kung ikaw judge, titingnan mo po ang tinatawag na ang ugali, ang tamang ugali ng tao. Na walang tao po ang babaril nakita mo na yung kumpul-kumpul ng mga pulis, babarilin mo isa sa kanila. Hindi po pwede mangyari yun. Tapos,
sasabihin pa na nilampasan ng dalawang SUV yan ang checkpoint. Hindi po pwede mangyari yan. Kaya po ang batas po kapag inamin na nila na pinatay nila, ang batas po diyan kapag hindi ninyo napatunayan ang katwiran ay dapat kayo lahat ay i-convict. Kung ganon, kasi indikasyon yan, ang ratrat ay indikasyon na may sinadya na pagpatay. So dapat murder po ang sentensya diyan. So anyway, I'm just pointing out, ganun po ang kalakaran dapat kung ikaw pong judge. Titingnan mo po ang judicial notice kung ano ang tamang ugali ng tao. Ha? It doesn't matter. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na kung walang dokumento ay hindi ka napapanig. Diyos ko, ang mga judge po ay ginawa para magtrabaho na magdesisyon sa mga kaso na walang kulang-kulang ang dokumento at kulang-kulang ang ebidensya. Ngayon, ayaw ko ito kahit nagbasa ko ng decision sa Supreme Court. Pati Supreme Court, mali-mali din. Bakit? May mga bagay na hindi naman dahil sa kulang ebidensya, hindi na kayo magdesisyon. Papabor kayo dahil sa mga tao na inaakusahan na kulang ang ebidensya. Yan po dapat ang batas sa Solomonic wisdom. Magbabase ka kaya nga kinuha na Judge Judge sa Patrimonio Soriaso, na kaya ka nga ginawang judge para po sa mga bagay na hindi na nakulang-kulang ang mga ebidensya, doon kayo dapat ginawa. Doon kayo dapat tinraining sa pagdesisyon. Mismo yung National Bureau of Investigation, iyan ang findings nila. Hindi sila tapos mayroon pang findings na ang Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation ay mayroon silang findings na wala man lang powder burns mula sa loob ng sasakyan. Nang ibig sabihin, kahit isa sa loob ng sasakyan ay walang nagpaputok. Biro mo, judge, hindi mo tiningnan na aspeto yan. Dapat guilty na to mga ito, murder. Yan. Yan lang po aking masasabi at mag-shoutout na lang ako. I hope so ni si Rafael Brillo Bersilos ay magagana na matuto na ito. Ang problema lang, ayaw kong tawaging sabihin ko lang mahina lang pagkakaintindi mo. O di kaya may puot ka, nagalit sa dibdib. Si John Baldonado, isang hari, 1 Kings 3:16. Salamat po, John Baldonado. May titignan natin, isang hari, 3. Okay. Ayun, ang katarungan ni Solomon. Ipapakita ko tong katarungan ni Solomon. Salamat sa pagbibigay. Ito po ang Solomonic wisdom. Ipalabas ko itong Solomonic wisdom. Okay. I-share ko ang screen ng Solomonic wisdom. Basahin natin sabay-sabay. Ito po ang Solomonic wisdom. Ang kwento ni Solomon ay ganito. Mga kapatid ko na Muslim, pakinggan ninyo ang kwento dito sa Biblia ng Kristiyano. Ang karunungan ni Solomon. 3. Naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto. Nang kanyang pakasalan ang anak nito, itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David. Habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos, sa mga sagradong burol, sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh. Ang ibig po sabihin ng Yahweh, Diyos.
at sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit, nag-apply din siya ng handog, nag-alay din siya ng handog at nagsunog ng insenso sa mga altar ng burol. Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinunog kinagabihan samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon. Nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," sabi nga sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan niyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa'y walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pagmamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibigay ko sa iyo ang hiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung sundin mo ang aking batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkalooban pa kita ng mahabang buhay." Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya ay kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng kanyang handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salusalo para sa kanyang mga tauhan. Ang hatol ni Solomon. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po na mga babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan ko po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inalagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang napagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi yun ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, "Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sayo ay patay." Lalo namang iginiit ng una, "Hindi totoo yan. Anak mo ang patay, sa akin ang buhay." At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, "Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanyang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo naman iyo ang buhay at kanyang patay." Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, "Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa." Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan! Ibigay niyo na po sa kanya ang bata. Huwag lamang niyong patayin." Sabi naman nung isa, "Sige, hatiin niyo ang bata upang wala makinabang kahit sino sa amin." Kaya't sinabi ni Solomon, "Huwag ninyong patayin ang bata. Ilagay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina." Nagpabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari
at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa Kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. So yan po ang ginawa ni Solomon na dapat sundin sana ng judge natin dito sa tinatawag na Marantan Massacre, Marantan Massacre at Timunan Massacre. So yan lamang po ang ating live show ngayon. At salamat Cassandra. John Baldonado, salamat sa iyong binigay na tip. Wonder Mike, at nakabasa tuloy, nag-Bible study tuloy tayo. Wonder Mike, biro wala lang naman natira buhay sa biktima. Palagi ako nunod sa iyo, attorney, kaya magaling ka magpaliwanag sa batas at walang kinikiligan. Salamat po. Hindi nga lang naniwala sa akin si Rafael. Okay. Rafael, sige, sa sunod, manood ka po. May ibabanat na naman ako. Ang sunod na topic ko ngayon ay yung Comelec. Kung gusto niyo manood at bibirahin mo ako, okay lang po. So si Ramil o Mr. Toto, mabibigyan ba ng tempo release? Huwag na muna yung jigong na yan. Iba yung topic natin ngayon. Cassandra Daisy, Teacher's Pet TV, Danilo Viquilio Bonsai, kailan at saan yung pamangking pamangkin itis. Ano bang itis ibig sabihin? So anyway, hanggang dyan lang po tayo. Magandang gabi po sa lahat.